A few moments later. Sa ating pamumuhay, sa ating buhay, no, patungkol sa paghihintay. Ito po. Ulitin ko, ang title natin ay Matiyagang Naghihintay. Inahalin tulad ang buhay ng tao, ang ating mga minimit sa isang uri ng pagong. Bakit pagong kaya? Basahin natin para ating malaman. No? May isang uri ng pagong na kapag malapit na ang taglamig, lumulusong siya sa ilalim ng maputik na bahagi ng lawa. Ano po? Nagtatago siya sa kanyang kalukap at imagine 6 na buwan. Kumbaga naka-freeze lang siya. Kumbaga nasa loob lang siya ng freezer. No? 6 na buwan siyang na ganoong kalagayan. Amen? Pero kapag natapos na ang panahon ng taglamig at natunaw na ang mga yelo sa paligid, muli siyang aahon nang sa gayon makalanghap ng sariwang hangin muli ring mabubuo ang kanyang mga buto at mararamdaman niyang muli ang init ng sinag ng araw. Amen. Praise God. No? Praise the Lord. Ano? Naalala ko naman sa pagong na iyo ang papuri sa Diyos. Kayo ang aking tagapagligtas, aking Diyos. Agad niyong akong tinulungan, gayon din naman maaaring matagal na tayong naghihintay. Ayan, no? Matagal na tayong naghihintay ng pagbabago sa ating buhay. Sino ba rito ang naghihintay sa pagbabago ng ating buhay? Excuse me po. Sino po? Sino po ang gusto nais na magbago ang kanyang buhay? Na naghihintay sa kasagutan ng Diyos. Ituloy natin. Naghihintay tayo na umunlad ang ating negosyo, maging lang tayo nanalangin o kahit na ilang beses na tayo nananalangin na nagmimiti na tayo ay mabago o magbago ang ating takbo ng buhay ay hindi pa rin nangyayari. Maghintay tayo. Maghintay tayo ng pagkilos ng Diyos. Ano po? Sapagkat tayo rin po ang gumagawa nito. Nakatingin lang ang Diyos sa atin. Kung karapat-dapat na bang ipagkaloob sa iyo ang iyong minimiti o ang iyong pinapanalangin, tayo pa rin po ang gagawa. Ano po? Kung karapat-dapat na ipagkaloob sa atin ng Diyos, na nakikita ng Diyos, you are deserving to receive what you are. Amen? Ano po? Ayun po ang sinasabi ng Biblia, na matuto tayong maghintay. Hindi lamang ura-urada, no? Ura-urada na tayo'y nanalangin ay ura-urada rin mangyayari ang ating ipinapanalangin. Hindi po ganun ang buhay ng tao. Hindi po ganun ang pagkilos ng Diyos. Binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos upang makita ng Diyos na karapat-dapat na bang ipagkaloob sa iyo ang ipinapanalangin mo, ang iyong minimiti. Kaya na nga sa teksto natin, sa ating nabasa, matiyagang naghihintay. Ito po. Para bang tila ba isang pagong
na pumasok siya sa kaya matiyagang maghihintay. Amen po. Ngayon, dumako na tayo sa salita ng Diyos, ano? Sa awit o Psalms 40, no? At chapter 40, verse 1 to 5, tatalon tayo ng 14 to 17. Ito po, basahin po natin, ano? Ako ay naghihintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtagpoy sa balong malalim na lubhang maputik. Iniahon niya at dooy inalis. Niligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag. Taglay na buhay sa mga nagkalat ng Diyos-Diyosan. Number 5, Ikaw, Panginoon, ay walang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Kung pangahasan, kung lahat ay sabihin, nangangamba akong magkaroong magligwin. Praise the Lord. Ano? Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ituloy natin sa 14, ano? Nawa ang may hangad na ako'y patayin, kaya ang malitot ganap na talunin, yaong nagagalak sa suliranin ko, hinayaan kapantay, bayaang sabihin si Yahweh ay dakila, nang naghahangad, maligtas ng pusa. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo di kinakatkat. O aking katulong at tagapagligtas, Yahweh, aking Diyos, huwag ka nang magluwat. Praise the Lord, no? Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord, no? Ayun po yun, no? Matuto tayong maghintay. Sa lahat ng bagay sa ating buhay na ito, na ating nararanasan, ating panalangin, ang ating minimiti, nandiyan na ang kasagutan ng Diyos. Ngunit hindi mo pa natatanggap ang iyong pinapanalangin sapagkat tinitingnan pa ng Diyos. Tinitingnan pa ng Diyos kung karapat-dapat na bang ipagkaloob sa iyo. Hindi yung kapag nanalangin ka ay gusto mo agad-agad mangyayari, hindi ganun. Hindi ganun po ang buhay, ano po? Hindi po ganun ang paghingi at pananalangin sa Panginoon. Meron tayong pagtsatsaga. Kailangan matuto tayong magtsagang maghintay sa ating minimiti o sa ating nais. Ayaw ng Diyos na kapag pinagkaloob sa iyo ang pinapanalangin mo, ay hindi pa ready ang sarili mo sa pagtanggap. Bakit? It's either baka masayang lamang, it's either mawalang kabuluhan, kaya sinisigurado ng Diyos. Isinusure ng Diyos na karapat-dapat mo nang tanggapin ang iyong panalangin. Sa paghihintay, meron tayong aasahang gantimpala. Sa paghihintay sa katugunan ng Diyos, nandoon yung pagpapala.
Kaya guys, matuto tayong maghintay doon sa hinihingi mo sa Diyos. Ay gusto mo pagtapos ng isang linggong yon ay matupad na at matanggap mo na ang iyong pinapanalangin. Hindi po ganun. Tinitingnan ng Diyos at sinisigurado ng Diyos na hindi mo ikapapahamak ang iyong pinanalangin o hinihingi sa Kanya. Kung kaya matagal bago dumating o matagal yung katugunan sapagkat nais ng Diyos na hindi masayang. Kung ito man ang panalangin mo'y pinansyal o kagalingan, matuto tayo maghintay. Ito po. Sapagkat ang paghihintay, kaysa mag-expect tayo ng expectation natin na hindi naman mangyayari. Kagaya niya. Nagnegosyo ka. Ipinapanalangin mo sa Diyos, nawa ay kumita ako sa negosyo kong ito. Idinudulog mo sa Panginoon. Pero ikaw ba, nagbibigay ka ng atensyon sa Diyos? Kung kailan mo lang maisipan na manalangin, at saka ka lamang nanalangin. Kung kailan mo lang maisipan na itulog sa Panginoon. Diba? Face the reality of life. Hindi na tayo bata, binigyan tayo ng kaunawaan ng Diyos. Gamitin natin ito in a righteous way, sa tamang paraan. Minsan, dinidiktahan pa natin ng Diyos. Hindi dapat ganon. Hindi dapat ganon na tayo pa mismo ang magdidikta sa Panginoon kung ano yung kagustuhan natin. Hayaan natin sa Diyos. Ipaubaya natin sa Diyos kung ano yung nararapat na para sa Kanyang kalooban, para sa iyo. Minsan marunong pa tayo sa Diyos. Tama ba? Aminin natin sa hindi. Tandaan natin ito. Ang salita ng Diyos ay masakit. Tumatagos ito sa buto. Pero, masakit at tumatagos sa buto, ngunit kung tatanggapin mo ang salita ng Diyos, ayan ang katagumpayan. Kung i-accept mo yun, yung magiging totoo ka sa sarili mo. Doon kikilos ang Diyos. Di ba maraming sa buhay ng tao, no, sa realidad ng buhay ng tao, maraming nagpapanggap, I'm rich. Ako, mayaman ako. Pero ang katotohanan palang mahirap, dukha pala. Paano natin matatanggap o marireceive yung pagbabago ng ating buhay kung tayo hindi nagpapakatotoo? Ikinihihingan natin yung katotohanan. Ang sabi sa salita ng Diyos, the truth will set you free. Loko. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Mahirap ka man, dukha ka man, paano po ba maging deserve sa Diyos? Simple lang. Matuto kang tapat na manampalataya sa Diyos. Matuto ka na tanggapin yung kasalanan mo at tumingi ng kapatawaran sa Diyos. At lakaran mo ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos. Tanggapin mo ng buong puso at lakaran mo. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Mahalin mo ang Diyos mo ng buong isip, puso, at isipan, at buong mong kaluluwa, at buong kalakasan. Ikaw ba ay ganon, mga kapatid? Ganon ba
yung pagkaunawa nyo sa Panginoon, na minamahal nyo ang Diyos, tatagumpay ka sa buhay. Kung ano man ang iyong pinapanalangin, makakamtan mo ito. Because of your word, tayo rin gumagawa kasi. Nung mapiplease natin ang Panginoon, yung maihipo natin ang puso ng Diyos na ibigay na sa atin yung pinapanalangin natin. Tayo rin mismo ang gumagawa nila. Ayon sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi sa salita ng Diyos, sa Mateo chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang ba ang pananampalataya ko sa Diyos? Ikaw rin ang makakasagot sa sarili mo. Sa gabay at tulong ng Diyos. Kung ganun ka, kapatid, mapalad ka. Mapalad ka na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. 100% kakamtin mo, makakamtan mo yung pinapanalangin mo na matagal ng panahon. Hindi nangangahulugan na ang tagal-tagal mo nang nananalangin, ang tagal-tagal mo nang ipinapanalangin pero hindi pa rin nangyayari. Hindi nangangahulugan na bulag ang Diyos. Hindi nangangahulugan na bingi ang Diyos. Hindi nangangahulugan na tulog ang Diyos. Hindi. Ang Panginoon. Hindi po doon nakatingin ang Diyos. Sasabihin mo na nagsisimba naman ako. Nagpipray naman ako. Pero hindi mo naman siniseryoso ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos hindi nagbibiro. Ang panahon na hindi nagbibiro. Di ba? Kamakailan lang anong nangyari sa Myanmar ba yun? Nalilito, nabubulol ang pagdinilyo.